Hi guys, welcome to Louis Green Life. And for today's video, I'm going to transfer the two favorite herbs that I have here in my garden that I bought on Herb Republic last week. And I'm going to transfer them in a larger pot in the sense na mas lumago at mas lumaki pa sila. And also yung ginagawa kong tips and tricks kung paano ko sila paramihin, and yung pot kung paano mas maging matagal ang buhay ng pot na pinaglalagyan ko. Kasi since sa pabago-bagong panahon dito sa aming bansa, nagiging siyang breakable yung pot na pinaglalagyan ko. So meron akong ginagawa in the sense na mas tumagal pa yung buhay ng pot na pinaglagyan ko. So without further ado, let's get started. So guys, ito yung herb na binili ko last week sa Herb Republic. This is the rosemary and I'm going to transfer them here in a larger pot nang sa ganun maging maganda siya. And ito yung isa, this is the peppermint. But I love growing also peppermint because wala ko dito sa garden. Isa rin to sa favorite herb ko na paramihin. Sadly, ito yung peppermint na yung binigyan ako ng peppermint last year nung friend ko galing sa Europe, pero yun namatay yun. Pero ang kaibahan lang nitong peppermint na ito is hindi siya kagaya ng peppermint na binigay sa akin, pero yung scent nila is the same lang. Pero hindi ko lang alam kung bakit nagkakaiba yung mga dahon nila, siguro sa variety lang, pero yung scent nila is the same. And ito yung rosemary na binili ko. Sila yung binili ko last week sa Herb Republic. So ito transfer ko ito dito sa larger pot. So this is the larger pot. As you can see, I bought this yesterday at 101, and marami silang mga iba't ibang klase ng pot, pero ito yung mas prefer kong bilhin kasi ito talaga yung size na kailangan ko para sa mga ganitong herb. And as you can see, ito yung regular holes na nakalagay dito sa pot. Ito lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I decided to add 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 holes in the sense na magkaroon siya ng well-drained soil yung aking rosemary at yung spearmint ko. The same dito rin sa isang pot na binili ko yesterday. Kasi favorite ng rosemary yung well-drained na na soil, kaya dinagdagan ko talaga sila nang sa ganun mabuhay siya ng mas maganda. As you can see guys, ito yung binili ko. Ito yung rosemary na binili ko. Kung mapapansin nyo siya, more on yung lang siya, rice hull lang yung nakalagay sa pot niya para maging siyang well drained yung pinaglagyan niya. Ito yung ginagamit nila. So kaya kung mapapansin nyo, yung magaganda yung mga rosemary na binibenta nila. Pareho din ito ng spearmint. So una, ang ginagawa ko is maglalagay ako ng mga dried leaves dito sa bottom nang sa ganon ito yung binabaon ko sa ilalim para maging siyang fertilizer once na ma-decay na yung lahat ng dried leaves na nasa ilalim. So nilalagyan ko siya ng dried leaves nang sa ganun maging siyang fertilizer, and at the same time makatipid ako sa maraming soil sa ganitong pot. So ayun siya guys.
this is what I do every time na, well, lahat ng pot na pinaglagay ko is meron talagang ganitong dahon. In the sense na maging mas lumago yung herbs na nilagay ko dito. And before I forgot, ito guys, pot na ginamit ko is since ano to, murang pot lang ito na binili ko sa 101, mas mabilis siyang mabasag once na nalaglag. Habang tumatagal yung panahon, nagigis siyang matapo. So meron akong tips na ginagawa para mas sumagal ang buhay niya. Ituturo ko sa iyo guys. Ito, ang ginagawa ko lang dito is magpapakulo lang ako ng tubig, and once na naging mainit na yung tubig at kumukulo na, ibinububo ko siya dito sa buong pot, or ibinababad ko siya. Once na naging malambot na yung plastic niya, kailangan nyo na siyang tanggalin. At once na tumigas na yun, nagiging siyang durable. Yung kahit malaglag siya, hindi siya agad-agad nababasag. Yan yung ginagawa ko sa lahat ng pots ko dito sa bahay. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga pots ko, yung iba't ibang kulay kong pots, ito yung ginagawa kong method para nang sa ganun magtumagal yung mga pots ko. Kasi usually, ang pots, once na hindi mo siya ginamitan ng mainit na tubig, is tumatagal lang siya ng, ewan ko lang, half a year lang. And once na nalaglag pa siya, mabilis siyang mabasag. Ito, once na nalaglag ito, kahit sa semento or sa matitigas na bagay, hindi siya agad-agad nasisira kasi nagiging siyang makunot, nagiging siyang durable. Kaya kung mapapansin nyo, hindi agad siya mas mababasag agad-agad. So yan guys yung ginagawa kong paraan nang sa ganun mas sumaba ang buhay ng mga pot ko. Ang main reason ko is first, makatipid ako sa time, energy, and mostly money. So ito guys yung ginagawa ko. So anyways, lalagyan ko na siya ng lupa dito sa pot. So pupunain nyo lang siya. Since guys, dito sa rosemary, puro lang siya rice hull dito sa ilalim. Dito lang yung may kaunting lupa, pero dito more on rice hull na siya. Pero dito sa part na to sa ilalim, lalagyan ko siya ng lupa nang sa ganun, once na kung magkaroon man siya ng root sa ilalim, merong lupang sasalo sa kanya nang sa ganun hindi mamatay yung roots kasi meron lang dito sa ilalim. Kaya lalagyan ko siya ng lupa hanggang dito sa part lang na to. Tapos ito, lalagay ko itong buong rosemary kasama na itong rice hull lang sa ganun. Isa rin siya sa maging fertilizer na once na maligay na siya. So guys, ito na yung soil na pinaglagyan ko sa kanya. So ngayon, isa-transfer ko na itong rosemary. So ito lang guys yung lalagay ko rito. Lalagyan ko ng kaunting rice hull. I-mix ko lang siya sa loob. So as you can see guys, itong soil na ginamit ko is very healthy
Kasi kung mapapansin nyo, mabilis nyo ma-determine na healthy ang soil once na meron siyang mga worms. Yan. Meron kasi ako dito pinaglalagyan ng soil sa dito sa container ko. Tapos meron na siyang mga kitchen waste at kung ano-ano pang iba nang sa ganon magiging siyang pataba once na na-decay na yung lahat. Tapos nagiging na siya, napupunta na siya sa lupa. Tapos yun na yung nagiging fertilizer ko. Kaya hindi ako masyadong sa pagpaparami ng fertilizer kasi meron ako ditong mga fertilizer na ginagawa. Ituturo ko sa inyo guys kung paano yung gawin. So eto muna, lalagay ko siya rito. Tapos pupunin ko lang siya ng maraming lupa. Kung mapapansin nyo guys, hanggang dito lang yung lupa na nilagay ko. Kasi I'm going to break yung eggshell at yung napil dito sa part na to. So guys, yung nilalagyan talaga siya dito sa mga gitnang halaman. Nang sa ganun, maging fertilizer din siya. Once na na-decay na ito. Dito ko lang siya ilalagay on both sides. Dito yung eggshell, tapos dito yung sa part na to yung banana peel. Ito yung banana peel na ginawa ko. So lalagyan ko lang siya ng banana peel. Ibabaon niyo lang siya guys sa ilalim ng lupa. Kasi once na na-decay na siya, magiging siyang fertilizers ng rosemary. Hahatiin ko lang ito sa dalawa, nang sa ganon meron din dito sa spearmint. So ayan. So eto na siya guys. Ito yung magiging itsura ng rosemary ko dito. Ibinaon ko yung eggshell at yung banana peel. So ngayon, didiligan ko siya. Hindi tubig ang gagamitin ko na pagdilig dito sa aking rosemary. Instead, ang gagamitin ko is this one. Ito guys, foliar fertilizer ito galing sa banana peel na pinagbabadan ko. So, eto siya. Dito siya galing. Ito yung foliar fertilizer na ginagamit ko sa mga halaman para mas makatipid ako sa fertilizer. Kaya hindi ako gumagamit ng mga synthetic fertilizer. Mas prefer kong gamitin ang mga natural fertilizer kagaya nito. Galing ito sa banana peel. Ito yung tubig na may kasamang banana peel. Tapos ito na yung naging kulay. Marami itong nutrients and vitamins na kailangan ng halaman ko. Kaya kung mapapansin nyo doon sa mga halaman ko, ito yung mga ginagamit ko. Nang sa ganun makatipid ako sa mga fertilizer. Tsaka harmless siya guys. So, lalagyan ko lang siya. Ito guys, ito yung sobra na galing dito. Lalagyan ko lang siya. Konting amount lang guys. Tapos, lalagay niyo siya dito sa part na to.
I love growing rosemary ever since sadly namamatay kasi palaging umuulan dito sa amin. Eh, ang rosemary ay mahilig sa full sunlight at nasa well-drained condition. Kaya medyo sensitive paramihin ang rosemary. But I love growing rosemary through cuttings. Kung papansin niyo doon sa previous na video ko, doon sa pinaka-first ko, mga cuttings lang yung rosemary na pinarami. Even sa leaves guys, pwede nyo siyang lagayan. Kasi yung foliar fertilizer na galing sa banana peel is meron din siyang benefits kahit sa dahon ng mga herbs. So ayan. And then next is ito naman spearmint. So ito yung paglalagyan ko ng spearmint. And also I'm going to add a little bit rice hull. So ayun na guys. Ilalapit ko lang yung camera para mas makita nyo yung pinaglagyan ko ng spearmint. As you can see, ito na yung paglalagyan ko ng spearmint plant. Pero hanggang dito ko siya lalagyan ng lupa. Nang sa ganon, medyo umangat yung spearmint ko kasi maliit yung spearmint ko na ito transfer dito. So let's commence. Pupunain ko lang siya. Pupunain ko lang siya guys. Doon, hanggang doon sa tinuro ko sa inyo. Konting rice hull. So eto na guys, na-reach ko na yung guhit dito sa may hanggang dito lang siya. And then after that, i-transfer ko na tong spearmint. As you can see, meron na siyang mga roots dito sa part na to, which means pwede na siyang i-transfer. Pwede na siya to transfer. I love the smell of spearmint because of its freshness. Kung alam niyo guys yung scent ng Colgate, ito yung amoy niya, mabango talaga siya. So, isa to sa mga mahilig kong kolekta in the herbs ever since. Meron ako nito dati, sadly namatay yun kasi due to lack of water and medyo napabayaan ko yun, kaya medyo namatay yun. Kaya bumili ako nito ng bago, kaya para mas maalagaan ko siya, kailangan nyo lang siyang i-maintain na moist yung lupa niyo. So, ganyan lang guys yung height niya. Nang sa ganun, hindi naman masyadong nasa ilalim, hindi naman masyadong nasa taas. Ganyan yun lang yung height na kailangan yung pagtaniman. Ito, hindi nyo na siya kailangan tanggalin dito sa yung lupa niya kasi nakalabas na din yung mga roots niya. Kailangan nyo lang is
paupuin niyo siya ng dahan-dahan. Tapos, yan. After that, you're going to fill this area ng soil. Tapos guys, dito sa part din na to is maglalagay ako ng eggshell. Ibabaon nyo lang yung eggshell niya at yung banana peel. So ayan na guys, papakita ko sa inyo once na tapos na siya. So guys, as you can see, it's done. Kung mapapansin nyo, napuno ko na siya ng healthy soil. So ngayon, lalagyan ko lang siya ng foliar fertilizer. Yan. Hindi guys, usually pagdating sa herbs, hindi more on water ang nilalagay ko. I usually use foliar fertilizer nang sa ganon kahit hindi ko siya lagyan ng iba't ibang klase ng synthetic fertilizer, mas lumalaki pa rin siya ng mas maganda. So ito yung ginagawa ko. So ayan na guys, it's done. So ito guys yung 2 herbs na na-transfer ko dito sa aking new pot. Ilalagay ko lang to sa magandang part kung saan dito sa garden ko siya pwedeng ilagay. And ipapakita ko sa inyo yung naging itsura niya. Lalapit ko lang yung camera. That's all for today's guys. I hope you learned a little, and if you like this video, please like, subscribe, and feel free to comment down below if you want answers, suggestions, or opinions regarding on my current video. And that's all for today. I hope all is well with you and your family. And good luck in the garden. Keep in touch.